Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng Bible Lives Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabayan ng kalibunan ng banal sa Maria, ay ating po ay binabahagi sa inyo ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang mabuting balita, ang magpapalaya sa lahat ng mga tao at bansa. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ng bagong ipan ng mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Kristo. At ayon po dito sa Galatia, Kabanata 5, talatang 1, ito po ang mensahe. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatag na kayo at huwag nang paalitin muli. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 1, talata na hanggang 14, dito po ang mensahe. Nagpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat nilang ibilang kayo sa mga hinirang ng mamamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minahal. Sa pamamagitan ng anak, tayo pinalaya at pinatawad sa ating kasalanan. Yan. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 8, talatang 2, talatang 5 hanggang 6, ito po ang mensahe. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga na pakipag-isa kay Yesu Kristo, sapagkat anong mumuhay ayon sa hiling mo naman ay nagmamaling sa mga kasalaman. Ngunit anong mumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. So ang pagmamaling sa mga bagay ukol sa naman ay magbubuli sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Tuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 6, talatang 2 hanggang 23. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, anata mo ninyo kabanalan at ang uuwi ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang dulot ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng Kristo Jesus ng ating Panginoon. Ayan. Tuloy po natin sa mga gawa, Kabanata 4, talatang 12. Ito po ang mensahe. Kay Kristo lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ay ang kanyang pangalan lamang ang bilis sa ikaliligtas ng tao. Ito po ang mensahe at salita ng Diyos. Maraming salamat sa ating banal. Ngayon, ipaliliwanag ko po sa inyo itong mga mensahe ito mula sa tema na ang mabuting balita ang magpapalaya sa lahat ng tao. Kaya, nais kong ipapati sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na walang ibang makapagpapalaya sa mga tao at sa bawat mga bansa kundi sa pamamagitan ng banal na Panginoon at ang mabuting balita na kanyang hinahayag mula sa Panginoon Diyos. Tayo ay pinalalaya ng ating banal na Panginoon Diyos. Pinalaya tayo ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa kapangyarihan ng demonyo na naging pagkakasala ng ating mga Diyos. At patuloy na naging pagkakasala sa hikayat ng demonyo at paglabag sa alituntunin na ibinigay sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos kung paano tayong mamubuhay. So, paglabag na yan ay nagdulot ng kamatayan sa lahat ng tao. So, ngayon tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos. Pinalaya tayo sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo at mabuting balita natin. Ayan. Ngayon ay kung paano lalaya mula doon sa mabuting balita ay ito ay hindi lamang sa isinagawa ng ating banal na Panginoon sa Kristo na pagsasakripisyo ng kanyang buhay, kundi mula doon sa pagsunod natin doon sa kanyang mga iniaral sa atin ay nais ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay mamuhay maka-spiritual at hindi makalaman upang ito ay hindi magdulot sa atin ng pagkakasala mula doon sa paglabag sa mga kautusan at hindi mabubuting mga bagay o pagkakasala o tayo ay hindi maniwala at tanggapin ng ating banal na Panginoon Yesu Kristo, kundi patuloy na yakapin yung makalaman na pamumuhay at patuloy na mamuhay ng makasalanan. So kaya tayo ay yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos, na tayo ay mamuhay maka-spiritual upang sa gayon tayo ay patuloy na lumaya at magkaroon tayo ng malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual na inilaan ng Diyos para sa atin sa mundo. Kaya kung tayo magpapailalim
sa ating banal na Panginoon Diyos, buhay na walang hanggan at walang pagpapala ang ating makakamit pagdating ng panahon. Ngayon, kung tayo ay dahil sa ang Diyos ang siyang ating pinakang lumalang sa lahat at siya ang authority natin lahat, so tayo ay walang magagawa sa ating pamumuhay, kundi tayo ay magpailalim hari sa pamamagitan ng pagtatalagaan niya ng gawain ito mula sa kanyang bugtong na anak. At tayo ay mabigyan ng pagkakataon ng pagbabagong buhay at lumaya tayo doon sa ating kasalanan at pagkakamali. Tayo mabigyan ng kaparusahan ng kamatayan at mula sa pagkakasalang mula sa impyerno na ating maaaring katunguhan kung tayo ay parurusahan ng ating banal na Panginoon. Tayo ay binigyan na ng pagkakataon na makapagsisi, makapagbago. Kaya ating tayo ay ating tanggapin ang pagpapalang ito ng ating banal na Panginoon Diyos at magpailalim tayo sa ngayon. Tayo ay hindi natin matatanggap ang ating banal na Panginoon Diyos, hindi natin siya paniniwalaan sa mga pahayag at inihahayag na ito at tayo magpapatuloy sa ating makalaman na pamumuhay at makasalanang pamumuhay at kahit pa tayo ay makasunod sa mga kapamanan na yan ay tayo ay maaari pa rin mabuli sa impyerno sapagkat maaari pa rin tayo lumabag sa iba't iba kalooban ng ating banal na Panginoon. Hindi lamang sa pagtupad sa kanyang kalooban na tayo makasunod doon sa mga kapamalan para magkaroon tayo ng kapayapaan, sa balangkas ng kapayapaan, sa tulong ng balangkas ng kapayapaan, ng kapamalaan. So kaya tayo ay upang tayo tuluyang dumaya mula doon sa kapangyarihan ng demonyo na humikayat sa ating ninuno, kina Eva at Adan, at patuloy na pagkakamali natin at pagsuway doon sa mga inihiyag na kautusan ng ating banal na Panginoon Diyos, ay tayo ay mamuhay mga Espiritus. Iwasan natin yung makalaman na bumubuhay. Sa gayon, tayo ay magiging malaya na doon sa mga pagkakasala, hindi gagawa ng mga kasamaan kung tayo ay mamumuhay mga Espiritus. So paano ba yung mamumuhay mga Espiritual? So tayo ay magiging mamuhay ng katuwid, makatarungan, nagpapairal ng kapayapaan, pangumahal sa kapwa-tao. Yan, hindi tayo palaaway, mainggitin, hindi tayo hinanakitin, yan, hindi tayo nag-isip ng masama sa kapwa, yan. Hindi tayo lumalabag doon sa mga kauyan, mga ganun mga kautusan na sinasabi na binalakas din ng ating banal na Panginoon Diyos, yan hindi pa rin natin dapat labagin. O yan ay mabubuting mga gabay sa atin. Kaya tayo mamuhay mga espiritual at tayo ay lalaya sa mga pagkakasala. Kung ganyan tayo mamumuhay lahat, so tayo ay iiral yung magandang pamumuhay. Ngayon dahil sa yung iba ay hindi na Diyos, niyayakap ay yung makasalanang pamumuhay, ay hindi pa rin tayo magkakaroon ng kapayapaan. Bagamat naging mabuti na ang pag-inom ng mundo ngayon, na tayo ay masa gayon kahit ganon, ay nagkakaroon pa rin ng mga limaan, mga hindi magkakaunawa maging mga reliyon. Sapagkat mayroong kanya-kanya pa rin ng mga pansariling interes, mga hindi naniniwala. So nagkakaroon ng tigalutay, iba't iba pa rin mga pagkabuli sa mga pagkakasala dahil sa makalaman natin. So iwasan natin yung makalamang pamumuhay o tayo ay maging mitsa ng mga pagkakasala o tayo ay magkasala. Yun, tayo ay magkaroon ng pagkakataon ng pag-asa sa kaligtasan sa pamamagitan ng paka-spiritual na pamumuhay. So muli ay nagabayan naman ang The Bible Evangelizations sa inyong spiritual na pamumuhay. At kayo ay mamuhay maka-spiritual sa pamumuhay na ito na pinagkaloob sa bawat isa at magkaroon tayo naman ng pag-asa sa kaligtasan mula dito sa pagtupad ng mabuting balita o ang sinasabi na tayo mamuhay maka-spiritual at iba't iba mga sinasabi sa mabuting balita. Kaya tayo ay magabayan at isabuhay natin. So tayo ay nananampalataya at naway patuloy tayong gabayan ng ating banal na Santa Maria ng kanyang pagpapala, ng kanyang kaliwanagan
Magabayan tayo ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at ng banal na Santo ng kanyang kaliwanagan mula sa pagsugo sa banal na Santa Maria na tayo ay ganyan ang gabayan niya ng kaliwanagan sa pagbabahagi ito ng mabuting balita. At tayo ay tanimain sa pagtanima natin ng mabuting. Ngayon manigit sa lahat ay tayo ay makinig sa mabuting balita at sa buhay natin. So ito yung makagagabay sa atin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual at para malaman natin kung paano makapamumuhay ng maka-spiritual at matuwid o mabuti o naayos sa kalooban ng Diyos sa pamumuhay ng ito. Kaya tayo magpasalamat kung tayo ginagabay ng mga pamimila o himala ng banal na Santa Maria Sugo ng ating banal na Panginoon Diyos at mga pagpapala sa ating pamumuhay na ito. Kaya tayo ay mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos at ipagkakaloob niya ang ating lahat ng mga pag sa atin sa pamumuhay nito at ating mga ngayon din, doon sa mga bawat mga reliyon, tayo ay patuloy na gabayan ng banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan sa Interfaith Unity at tayo ay mag-unawa ng ating mga reliyon na hindi tayo mauwi doon sa mga hidwaan, mga hindi pagkakaunawaan na uwi sa karahasan. At muli sa CBCP and Vatican Church, kayo ay maliwanagan ng ating banal na Santa Maria at kayo ay patuloy na pagbukluri ng sangkatauhan sa pamamagitan ng Panginoon Kristo at mabuting balita. At ganyan din ay sa muting kakayanan ng The Bible Evangelizations ay patuloy po ng sangkatauhan sa pamamagitan ng mabuting balita at Panginoon Kristo at sa tulong at gabay ng ating banal na Santa Maria ng kanyang pagmimilagro ng kanyang kaliwanagan at yung banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Espiritu Santo. Doon sa mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan ni banal na Santa Maria at kayo ay mamahala ng matuwid, mabuti, makatarungan at magpahiral kayo ng iba yung mga kapayapaan mula dito sa bansang Pilipinas at tuloy nyo ang karapat ng pantao. Yan. At muli doon sa aming parokya sa Infanta Quezon, kung saan tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos ay maliwanagan kayo ni banal na Santa Maria at pagbuklurin nyo patuloy ang mamamayan ng Infanta Quezon sa mabuting balita o sa pananampalataya sa Diyos mula mabuting balita. At doon sa kapamalaan ng Infanta Quezon, kayo ay patuloy na maliwanagan ni banal na Santa Maria at mamahala kayo patuloy na matuwid at tugunin nyo yung karapat ng pantao mula sa kapamalaan at doon yung enforcement ng Infanta Quezon. Kayo ay magpahiral ng peace and order ng sa gawain ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal. Sa magandang hapon lahat.